Hi, this is Belle Shane from Montreal, Canada, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Click the follow button and notification bell to get notified pag may bagong upload. Na-experience nyo na ba na makitulog sa ibang bahay tapos may naramdaman kayong kakaiba? May naramdaman kakaiba? Yung may tumayo. Ha! Di ko kaya. Wait lang. Di ako prepared. Nabalahibo. Okay. Balahibo. May tumayo na balahibo. Saka ano na naman ang tumayo sa'yo na nakatulog ka sa iba? Wala pala akong kwento sa ganyan. Wala pala. Wala ka experience. Okay. At saka, ito, baka makarelate kayo dito. May nakita na ba kayong ibang tao sa Zoom meeting mo kahit mag-isa ka lang naman sa bahay? Sa screen mo. Diba? Lahat yan ng mga kwentong nakakatakyot ay paparating sa episode na ito, ha? Dahil buwan na naman ng katatakutan, we are coming to your airwaves ngayong madaling araw ng Tuesday para sa kwentuhang kakaiba at nakakatakot. This is episode 151. Spooking Ina Mo Rin, a Halloween special. Yeah. Ito kasi ang pangalawang natin episode sa ating Halloween special. Kaya ito ay Spooking Ina Mo Rin. Ako po ang Jed Setter at nandiyan po ang ating 8 girl na si Isha at si May Kwento ako. Hi guys! Hello! Ano masasabi mo? Ready na ba kayo sa kwentuhang nakakatakot? Ako. Yun ang hirap sa inyo. Ang duduwag yun eh. Kasi naman may tumatayo-tayo. Ano ba yun? Bakit may tumatayo? Tanong mo kayo, Mike. Kung ano yung tumayo? Hindi ko alam kung matatakot ako. May-excite ako eh. Alam niyo po, mga ka-okra, yung 20 yan, napakaduwag sa horror movie. Ilang araw na po ako nagyayaya na magdagdag ng horror. Hindi po ako pinapansin. Tapos nagka-chance po na magkaroon ng chikahan na lang. Nakipag-chikahan na lang po sa mga friends namin. Hindi po kami nag ng horror. Kaya ewan ko kung anong mararamdaman nila ngayon. But anyway, bago ang lahat, ito ang kwentong hindi nakakatakot. Dahil ang website nating siligangpodcast.com ay now live para makabili kayo ng merchandise. Yay! At mag-subscribe to our memberships na pinaganda at mas pinadali dahil pwede na ang ibang mode of payments like GCash, BPI, or whatsoever. So, pwede na kayong mag-subscribe at bumili ng merchandise agad-agad. So, punta na kayo sa siligangpodcast.com. That's SILLYGNG podcast.com. Yes! Di ba? Live na yan. So, go na kayo dyan. Ngayon naman, punta na tayo sa ating first story. Ito, magkikwentuhan lang tayo ng mga ngayon, na kahindik-hindik na kababalaghan na nangyayari sa ating. Kagilagilalas. Oo, kagilagilalas na tunay namang pinipilahan. Yeah. Wow. Dito lang yan, matatagpuan sa Espanya Corner Timog. Ha! Layo ng Espanya Putino. Oo nga, paano nangyari yun? But anyway, ito na ang ating first story. Ito ay galing sa ating mismo ka-okra. Si Belle Shane of Montreal, Canada. Yeah. Belle Shane. Napakinig natin ang boses niya kanina dahil minabuti ko na siya muna ang ilagay natin dito. Pero nagsulat siya sa atin, nag-send siya sa ating email. So, ito ay Belle Shane episode, no? Yes, oo. Plus Reddit. Kasi naman to Reddit set go. Pero si Belle Shane ang ating pangunang kwento. Nakakatuwa kasi nag-email talaga siya sa siligang sa gabi at gmail.com. That's SILLYGNG sa gabi. gmail.com. So kung gusto niyo rin magkwento ng kahit kung meron kayong hinaing or gusto niyo ihingi na advice, pwede niya isend sa email na yan. At ibabasahin natin sa episode, di ba? Oh, yes. Yung si Belle Shane. Ganon, tularan niyo si Belle Shane. Hindi yung puro kayo taba. Hindi kayo mapakiusapan. Pag sabi mag-send kayo ng email, mag-send kayo, utos pala. Utos. Ito na ang sabi ni Belle Shane of Montreal. Sabi niya, Hi, Jed, Isha, and Mike. Ito po ang ambag ko sa horror memes.
Hindi ako storyteller, kaya kayo na lang po ang mag-adjust. Ha? Inutusan pa tayo. Hi, Beshi! Charing. Ito, medyo mahaba yata. Send siya na in advance. Okay. 2013, naimbitahan ako makifiesta sa Batangas. Nako, yun tayo baka eh. nakita kayo, Jed. Baka kayo, di ba may ka mamiesta? Makifiesta sa Batangas ng kaibigan kong si Kay. As in letter K. Hindi ko alam kung totoong pangalan pero K lang siya. Okay. Doon din ako pinasleep over sa kanila. Bago kami dumating, may pa-orientation ang friend ko na magpakilala ako sa bahay. As in sa bahay, literal as in sa house, hindi doon sa laman ng house. Doon sa mismong bahay. Yup, hindi sa mga tao pero sa bahay mismo. Weird pero sumunod na lang ako, wala namang mawawala. Dumating kami bandang 5 p.m. Pagpasok ko pa lang ng pinto, talagang eerie na ang vibe ng bahay nila. Hala? Baka nandun si Bea, Charing. Chasman Charo? Charo? Imbitado pala. Eerie pala. Charo. Oo. Sige, pesta. Lumang bahay na may Kastila influences. Sa right side ko noon may hagdan, hindi maaninag ang steps sa sobrang dilim. So yun, nagpakilala ako. Nilakasan ko while looking sa taas ng hagdan. Sabi niya, ako si Belle Shane, kaibigan ako ni Kay. Makikistay ako for few days. Sana okay lang po sa inyo. Then, kinonfirm lang ni Kay. Sabi niya, oo, ilang araw lang siya dito. Yup, kausap namin ng bahay. Wala pang tao that time, kami pa lang. Di mo kaya. Bahay ni Lola pala ito. Grabe, Jed. Jed, may tumatayo na ngayon pa lang. May tumatayo na. Ayaw ko itanong. Kung anong tumayo. Ito. Sa pagpapatuloy, then, mga 6 p.m., syempre bisita ako. Sa sala ako pinaupo. Binuksan nila ang TV. Busy ang mga tao sa pagpe-prepare dahil fiesta nga at naiwan ako na mag-isa sa sala. Imagine ang vibe, maliwanag naman yung sala. Sa left side ko may altar na may nakasinding kandila at bukas ang TV sa harapan ko. Ako naman, chill lang while watching TV. Pero after 15 minutes, may black shadow na dumaan sa harap ko na mabilis lang from left to right. Ano ba to? Kasabay nun, namatay ang kandila sa altar at namatay din ang TV magkasunod. Naisip ko, Wait lang. tumatayo na po talaga. Ayoko na. Back to na lang. Joke na lang. Joke na lang ulit. To be transparent, ang binasa ko lang dito ay yung first paragraph hanggang dun sa nagpaalam sila sa bahay. Ito mga second, hindi ko nabasa. So para tayo ng Hindi ko alam kung ba. Hindi ko kayo ma-warningan kung ano ba kasi hindi ko rin alam kung saan pupunta yung kwento. Shit, Ito na. Ready na. Kayo, master kayo ng courage. Ito na. Kasabay no, namatay ang kandila sa altar at namatay din ang TV magkasunod. Naisip ko, baka nag-brown out saglit, pero bakit namatay din ang kandila? Natakot ako ng konti. Pero kinalmahan ko lang, kunwari hindi ako natakot. Hindi ako tumayo. Nagstay lang ako kung saan ako nakaupo. Inantay ko na may dumating. Dumating yung pinsan ni Kay. Napansin niya na patay ang TV at tinanong ako bakit nakapatay yun. Sabi ko na lang, di ko alam, namatay na lang bigla. Pag-check niya ng TV, tanggal ang plug ng TV. Ay, paano nakabukas kanina? Hindi ko alam, hindi naman ako yung nandun, di ba? So may nagtanggal? Naghila. Baka yung shadow. Shock lang kami paano nangyari yon. Dead Madela na lang lahat. Ang sabi niya. Sa pagpapatuloy, oras na ng tulugan, sa taas ako pinatulog kasama ni Kay sa isang kwarto. Ko, gabi na, lol. Padilim the best. Sabi niya, hindi nila pinapatay ang ilaw sa labas ng kwarto kaya kita sa ilalim ng pinto kung may tao. Nahiga na kami sa kama, sa tapat ng pinto mismo ang posisyon ng pagkakahiga ko. Kaloka, bakit kasi dyan wala tulog? Mamimiesta lang kasi ba't nag-overnight pa? Pwede naman makakain. Tulog ba si Belle Shane eh?
Sino magulang nito? Bakit pinayagan? Tama. Baka graduating ka pa niya ng 2013. Bawal yun. Ito na. Go. Kaya kita ko pati yung liwanag sa giwang sa ilalim ng pinto sa space. So natulog na kami. Chillax ako kasi at least may katabi naman ako. Pero ito na nga. Naalimpungatan ako. Alam mo, sana matapos na. Ayoko na. Ito. Sabi niya, Tapos, ano daw Okay. sabi? naalimpungatan ako ng hating gabi. Nagising ako dahil may narinig akong ingay na parang metal. Napansin ko na galing sa doorknob ng pinto ng kwarto namin ang ingay at nakita ko na may nagtitwist ito ng dahan-dahan. Matulog ka na ulit. Pikit ka na. Huwag ka kasi tingin sa mga ito naman kasi. Ito. Mga nakatatlong twists ang knob. Dahil curious ako sinong gustong pumasok, tinitingnan ko yung sa ilalim ng pinto kung may tao. Wala namang silhouette. So medyo natakot na ako pero nakatitig pa rin ako dun sa pinto kasi gusto ko makita sinong papasok. Sa isip ko, naku, napanood ko na to sa horror movie. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan at rinig na rinig pati yung langit-ngit ng pinto. Pagbukas ng pinto, wala talagang tao. Goosebumps ako. Natakot na talaga ako. Nagtalokbong ako dahan-dahan na kunwari di ko nakita. Gusto ko gisingin si Kay pero hindi ako makagalaw. Pinakiramdaman ko anong sunod na mangyayari. Pero wala naman hanggang nakatulog na ako. Next day, ayaw ko magkwento kay Kay. Feeling ko kasi nung time na yun, pag nagkwento ako, mas tatakutin pa ako. Ito, hindi mo kaya. Mga 3 nights pa naman ako andon. Hindi mo kaya. Hindi na ako tatayo yung tatlong gabi. Nag 4 days, 3 nights ka pa ha. Ayan, napapalaman. Isang araw lang ang piyesta, bakit 3 nights ka nandun? Oh my God. Magkano ba accommodation dyan at kailangan mo tapusin yung 3 nights, 4 days na? Truly. Ayan, mga 3 nights pa naman ako nandun. Kaya nako, ayoko na lang matulog sa taas. Natulog na ako sa baba the following night. After nun, wala na ako na experience. Yung ibang friends ko naman na bagong dating ang nagparamdam naman. Sa same kwarto, kinulong sila ng 1 oras, di sila makalabas at walang makarinig sa kanila kahit anong sigaw. May parang humihila daw ng pinto kaya hindi sila makalabas. May pa-welcome committee pala ang ghost sa mga bagong bisita. Oh my God. Tapos ito na, kwento ko na lang yung nangyari nang wala na ako sa Batangas. Ayaw kong ikwento doon, baka malaman ng multo na nagtagumpay siya na takutin ako. Strong to. Marami ng ghost sa akin. Love you all mga ka-okras. Belle Shane ng Montreal, Canada. Oh my God. So yun ang katapusan ng kanyang kwento. So ano masasabi natin? Ano ang natutunan natin sa kwentong ito? Nabitin ako. Tell me more. Tell me more. Medyo nabitin Pag ako. Oo. Tell me more. Diba? Huy, pero grabe yung nangyari dito sa mga friends. Hindi makalabas. Labas. Walang makarinig. Hindi sila marinig. Oh my God. Para sila sa void. My gosh. Shucks. Pero kayo, Kaya. ano na ba kayo? Naka-experience na kayo ng sarili yung like, yung parang, kasi diba sinasabi nila, pag daw tinatayuan ka ng balahibo sa liig, may something talaga. Yun ang Alam sinasabi mo, nila. Diba? May experience ko yan. As in Diba? dito talaga. Shit. Sa likod Oo. pataas sa ulo. Yun yung ano. Diba? Tapos parang yung tenga mo parang, hindi mo alam, parang lumalaki. Parang ganun. Oo, parang umiinit na hindi mo maintindihan. Oo, parang may ganun. something, parang na ano yung tenga mo. May bakit magiging duwende ka na? Dahan-dahan naman sa duwende. Sorry. Naging ano na pala. This is a direct ka assault. naman, Direct Jess. assault na. Direct assault. Hindi kasi di ba laki na yung tenga? Hindi ba yung mga duwende ganon sa Lord of the Rings? Hindi pwedeng daga. Hindi pwedeng daga. Duwende agad. Where's the hidden Mickey pala ito? Oo. Diba? Kasi nung bata rin ako ganyan. Yung parang, naman nakikitulog kami sa ibang bahay. Tapos alam mo pa, ito yung malala. Dati may kamag-anak kami sa Ibaan, Batangas, yung mother side. Yung banyo nila nasa labas ng bahay. Tapos alam mo dati talaga minsan, pag yung may ihi ka in the middle of the night,
kailangan mo lumabas ng bahay. Oh my God. Okay. Tapos, doon ko talaga na-feel talaga natin na parang kinikilabutan talaga ako. Ito yung lalabas ako. Tapos parang papalik ka ng kwarto. Yung nagmamadali ka. Yung parang gusto mong Para may bumili. sumusunod. Kasi, parang may sumusunod. Yung totoo, parang may sumusunod sa'yo. Totoo, may mga ganun talaga moment. So parang hindi ko rin masisi si Belshane na ganun na feel niya. So yun ang kwento ni Belshane. So kung kayo ay may kapanapanabik at kahindik-hindik na kwento, i-comment niyo yan sa Q&A sa Spotify. Ilalagay natin yan doon. Ay, just... Ano ang pinaka nakakatakot mo na experience? Ha? Kayo participate kayo dyan. Ano to? Hindi kayo nagpa-party. Yan na naman. Galit na naman. Mainit ang ulo ni Jed today, ha? Oo, may inaulo ko today. Pagod ako today, Yes, congrats, Jed, sa iyong work. Truly. Oo. Oo, alam niyo yan. Sa mga Ibang episode yan. Ibang episode. ibang episode. Okay. Hindi muna Kasi natin Halloween, congratulate si Jed, no? Huwag muna natin siya congratulate. Pero Yan natin ikaw kwento. Spooky Ikakwento ina. natin yan to sa ano. Oo. Sa next episode, sa 152. Sa 152. Hey, this is Belshane from Montreal, Canada, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Break muna tayo sa katatakutan dahil it's time for our Patreon shoutout! Hello to the certified ka-okras on Patreon na ngayon ay 48 na piraso na. Dalawa na lang ay lalarga na ang jeep natin para sa live. So, hello sa inyo, Mickey, Rio, Ren, Rachel, John, Janray, Kat, Dian, Sheena, Arla from Laguna, Jerwin, Jimiel, Welmer of Sydney, Australia, Mutiana Pilipinas, Jamie Liz from the Philippines, Jennifer, and Amanzo. Hello din kay Shaula from Las Piñas, kay Mads from Alberta, Canada, kay Franklin from USA, kay Adi, hello din kay Zarina, kay Eneline, kay Aiko from Singapore, kay Gio from Calamba, kay Chichi, kay Moy from Japan, kay Divine, kay Sam, Monica, Kima from San Francisco, kay Ozel Mark of Costa Rica, at kay Vernice of Muntinlupa, Philippines. At eto pa, hello kay Melay, kay Norly from USG, kay Jewel from Kuala Lumpur, Malaysia, Maan from Manitoba, Canada, Lester from Seattle, Washington, USA, Jeannie aka Apo Bang po na hindi taga Baguio, Emma from Laguna, Cheryl Maui, Nico from Dubai, UAE, Tita Cel from USA, Belsin from Montreal, Canada, Sheila Mir from Rizal, Philippines, Ferdinand ng Carlo from LA, Ate A from Lipa, at kay Dave from Saskatchewan, Canada. Hello sa inyo. Hoy, Yes, salamat ulit kay hello. Belshane for lending her voice at sa pagkakwento sa atin ng kapanapanabik at kaya anong tawag doon? Kahindik-hindik. Sa balahibo. Oo, na kwento. True. Thank you Pinatayo so mo, much. Belshane, ang mga hindi dapat tumatayo. Yung next email mo, Belshine, baka pwedeng wag nang nakakatakot. Wag nang nakakatakot yung next mong Oo. email. Hoy, by the way, last installment na to ng Spooking Ina for this year. Next year na ulit natin ito gagawin. Ay, oo. So, yung mga sunod nyo po, hindi po, papaalala lang po namin, hindi po tayo horror podcast ha. Hindi po to horror. Baka magkwento kayo ng Yes. horror sa email. So, back to regular programming po tayo. Baka si mamaya Baka puro nag-request horror ng na email, yung mga tapos send nila. nakakatakot. Sa mga nasa GC, hello sa inyo. Mga nasa GC. Tsaka na, Hello. mga nasa Extra Sabaw group sa Facebook. Hello sa inyo. Hello sa inyo mga guys. Ituloy na natin to sa i-shout out sa gabi. Ang ating shoutout ay nanggaling sa Patreon, si Franklin Felizardo. English Hello, daw siya. Frank. Sabi ni syempre, Si sa Frank US yan pala eh. to. Si Frank, Sabi niya, to be honest, the three of you individually and collectively are great entertainers and great community builders. Yes. Pwede na ba pang kagawad? Pang kagawad. You have built a community of people who needed a laugh. You could have stopped there, pero you provided the relief we were looking for. But you didn't. You also brought words of wisdom to lift us up and for us to learn to be resilient. You also discuss difficult topics so we can learn how to cope and or feel like we are not alone. Uy, grabe naman to, Frank. Grabe naman si Frank. Thank you, Frank. Because of your millennial way of engaging, you are making people stronger, laugh more, smile more, and more wholesome. Wholesome. Sorry to. Hindi, sure. Ay, sabi rin niya, wholesome ang pod, sabi nila. Sabi
Sabi niya, wholesome ang pod, sabi nila, ha ha ha. Tama. Sabi niya, Spotify Award, baka naman. Best, Franklin and Jackson. Yes, si Thank you, Jackson yung Franklin. anak niya. Oo. Actually, Frank. yung sinend nila na na recording ng voice kasi ba mahihintay sa Patreons kasi ng recording nila. Boses ni Jackson yung pinadala ni Frank. So abangan niyo. Oh, so cute. Tapos video pa yung pinadala nila. So nakita ko yung itsura nung anak niya. Ganyan. Yung anak niya. But anyway, back to the episode. Ito na ang mga kinikwento ng mga Redditors na nakakatakot di umano. Sabi ni Sug_Madik. Sabi niya, way back 2015 sa province po, nagising kasi nauuhaw. Ganun talaga yung pagsulit niya. Hindi ako barok-barok talaga. Nagising kasi nauuhaw. Paglingon ko sa may bintana, may baby na nakasampa sa grills ng bintana. Nakatingin sa akin. Like, Ay, puti. munti ko nang maisuka yung iniinom kong tubig. Kasi ang creepy ng mukha siyang matanda, tapos baby yung katawan. Oh my Actually, God. parang tiyanak ka. Di ba ganun yung mga tiyanak? Tiyanak, oo. Uy, Sa parang pelikulang natatakot na Shake, ako. Rattle, and Roll. Sa pelikulang Shake, Rattle, and Roll. Di ba? Na-realize ko na di ka pala talaga makakagalaw pag ganong senaryo na. Nag-try akong mag-count pero hanggang 3 seconds lang kasi naisip ko, totoo na to. Oh my Sabay na God. din ng panic, nilaksan ko ang loob ko, takbo agad sa kwarto. Pagising nila mama, ba't daw hindi pinatay yung ilaw sa baba? Paki ko sa ilaw. Last time ko na yung takbo na yun, tas yung switch ang Oh layo my pa. God. Partida may ilaw pa ha, pero nakakita pa siya ng ganun. So, mas kitang-kita niya yung tiyanak kasi Oo. nakon yung ilaw. Ang 2015. kinaan. May paggapang pa. Kalok. Ayoko talaga. Ayun Ayoko na. na talaga. Oh my God. Sabi ni, wala kang magagawa. Marami Okay. pa to. Marami Oh, pa end to. mo na. I-end mo na yung episode. Ay, meron pa. Ito. Ito naman, ang sabi ni Switch Boy. Others have shared the same story multiple times na, pero gago, I experienced it myself. Pag natatakot yung mga tao, nagmumura sila, no? In fairness. Ako, pag nagugulat ako, nagmumura ako talaga. At ng kapatid ko, ginulat ako ng kapatid ko. Ay, totoo. Minumura mo. Ito. Baka naman nagulat yung kapatid mo kasi akala niya baby ka nakasampa sa grills. Oy, Jen, grabe. Kanina ka pa kay Mike. Duwende na, tiyanak pa. Grabe. Kanina sabi niya lumalaking tenga niya. O ano ba yung may malalaking tenga? Daga yun, Jed, hindi duwende. Grabe. Or pwede naman si Dumbo, yung malaking ears na yung elephant. elepante. Kasi nilipad ka. Sige. Okay. Sige. Ito na sabi ni Switch Boy. Star Mall Alabang Cinema, 8 p.m.-ish. Oh, public Battlefront, yung movie ni Rihanna. Hahaha. Ay, di ba, wait Okay. lang. Itong Star Mall na Alabang, ito yung napapabalita. Yun nasunog. Nasunog Pero pala yun. Oo, nasunog. Sarado na yun, di ba? Ang alam ko. Ito, pagpasok ko, trailers na ang pinapalabas. So dimmed na yung lights. But naaninag pa rin naman yung crowd. The cinema was medyo packed during the movie. People were reacting. I sat sa medyo upper row, and after the movie lights turned on, after the movie, mga 5 lang pala kaming tao sa sinihan. Oh my God. Kinilabutan ako. Shit. I never watched there again. Sabi niya gano'n. Baka may mga umalis na habang nagtitrailer ay habang end credits. Hindi yung buong movie daw. Jen, feeling ko nasa Cubao yan na cinema. Hindi Cubao. yung sa hindi sa Bakit Star ba? Mall. Bakit ko ba? Yung sa Cubao, yung mga lumang cinema na Sa painting Hindi yung poster. Sa Recto, hindi sa Cubao. Direkto. Yung may Meron mga, din sa Cubao. yung mga Oo. poster hand painting pa. Oo. Feeling ko Baka, doon sa... nung umpisa madami, tas Oo. nawawala kasi nasa ilalim ng Gago puwan. kayo. Nasa ilalim ng puwan. Wala na sila. Nag-exita Tapos na na agad. pala. Tapos na agad. Nag-exita na pala.
Sabi nga Tapos ito, may sumigunda sa kanya. Si Foreign Native 54. Fact po yan. Dating cemetery po talaga ang location ng Star Mall Alabang. Marami na daw pong kwento, chismis dati pa tungkol sa mga nagmumulto daw sa sinihan. Fudge! Laging ganun yung diba, segundahan. Dating cemetery ang school. Dating cemetery. Lagi naman ganyan. True. At in fairness moviegoers talaga itong mga multong ito. Ha? At ito hindi mo kakayanin. Sabi ni Cedric J777. Diba sabi ng Switch Boy, nanood daw siya ng Battlefront, yung movie ni Rihanna. Ang sabi ni Cedric 77, T, it's Battleship. Kinurek pa. Kinorek niyo pa. Kinurek pa siya. Kinorek mo pa, T. Alam mo naman, takot na nga yung tao ng kwento. Kakaloka ka rin. Binasag mo pa diba? T, Battleship. Oo nga, Battleship naman nga talaga yung movie ni Rihanna. Ito, sabi naman ni Persephone Core, hindi naman nakakatakot. Hindi naman pala, bakit kinikwento? Wow. Hindi naman nakakatakot, pero 2 times ko nang na-encounter na may sumasama sa Zoom at Teams meeting tuwing naka-on ang camera ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Una, yung previous work ko, required kaming mag-on cam ng buong shift. Yung manager ko nag-ask if sino yung katabi ko. And sabi ko, is wala akong katabi at ako lang mag-isa sa sala. Ayun, pin-off cam niya ako. 3:00 ng madaling araw yun. Buti na lang, hindi tayo paggabi. Ito. Second. Anong problema nila sa 3 a.m.? Di ba si Emily Rose din ganyan? Nakakaamoy ng sunog ng 3 a.m. Meron? Anong meron sa alas 3? Kung 3 a.m. naman dito, kala Jed, hindi na 3 a.m. sa kanila. So, I don't think na Hindi naman pare-pareho 3 a.m. Oo, diba? tigilan ako sa 3 a.m. Totoo yan. Si Mike, gising pa hanggang 3 a.m. yan. Oo, yan. Kaya ganyan yan. Kaya ganyan yan. Natatakot siya. Kasi gising siya hanggang 3 a.m. Kasi natutulog yan. 6:00, 7:00. Ayan, sige. Oy, 4 naman. 4 a.m. Makakita ng baby sa grills Oh, Jed. Yung pala nakatingin ako sa salamin. It's me. Hi, it's me. I'm the problem, it's me. I'm the problem, it's me. Kinausap pala yung sarili. Hindi pa tapos yung kwento ni Persephone. Hindi pa ba? Ano ba yun? Nakakatakot. Jed, nakakatakot. Ayoko na. Ito lang talaga ang podcast na nagbabasa ng horror na tawa ng tawa. Ewan ko ba? Ito. Second, last Friday lang, bago ako mag-join, syempre may parang preparation muna sa Microsoft Teams if gusto mo yung itsura mo sa call. Di ba ganun nga yun? Yung parang may preview kung ano yung itsura ng camera mo, kung blurred yung background mo or whatever. Di kung tama yung lighting, ganyan. May nade-detect na tao yung Teams and naka-unblur yung part sa gilid ko. Ay, shucks. Enough ko and sabi ko, please po, mag-work ako. Tapos pag on-cam ko, wala na. Hindi naman ako na-istorbo. Buti masunurin yung napapakiusapan yung multo. Kasi di ba ganun yun? Pag may face detection, hindi niya i-blur. Di ba ganun yung sa mga Microsoft Teams? Galing kay Evans Girl Next Life. Sabi niya, dito sa bahay, may ilan na naka-experience makakita ng doppelganger. Pero yung hindi ko makakalimutan is yung nandun ako sa bahay ng asawa ng ate ko. Sa lapag ako natutulog sa loob ng kwarto. Tapos madaling araw na nun, nagsiselfone pa ako. Patay lahat ng ilaw except sa dim light kineme. Except sa dim light kineme. Yung asawa ng ate ko lumabas para umihi. Tapos sakto, ako inaantok na rin kaya nagtaklob na ako ng kumot kasi naka-aircon. Tapos putya, may paa na nakapa yung paa ko mismo sa harap ko. Parang may paa sa paanan niya. Talagang kinapa ko kung paa ba talaga. Tapos napaisip ako, imposibleng yung dulo ng kama o stand ng electric fan yun kasi nga nakabaluktot ako.
Nakatupi ang Oh my knees God. niya. Oo. Pumikit na lang ako, tapos ayun, bumalik na yung asawa ni ate. Hello. Ayoko galawin yung paa ko. Ish, wag mong galawin yung paa mo, Ish. Wag mong galawin yung paa mo. I-end mo na, Jed. I-end mo na. I-end mo na. Oh my God, di ko magalaw yung paa ko. Hindi ko kaya. May ka-footsie si Kuys. Hindi mo kaya. May ka-footsie ka na nga, mumupa. Ano ba ito? Ang sakla. Sana sinabi niya kung Diba? malamig ba yung paa or like... Kaya nga, hindi kompleto naman yung ani. Kasi kung mahaba ba yung malamig- buko, ganun. Oo. Diba? Baka paa niya rin yun. Ano ba yan? Ano Akala ba? niya, pala paa niya? akala niya, nagkapatong pala. Hindi, pero ang weird din naman kung paanong asawa ng ate niya. Kasi kung halimbawa, bumalik lang pala talaga. Bakit naman nandun sa, baba, di ba? So yan ang mga kwentong nakakatakyut na natagpuan natin sa Reddit at ang sinend sa atin ni Belle Shane from Montreal, Canada. Again, thank you so much, Belle Shane. Oh my Dahil God. binuo mo ang ang Halloween special na ito na tinaguri ang Spooky Correct. Inamorin. Diba? So thank you so much. At kung kayo may mga kwento pa na gusto nyo i-share, again, email nyo lang yan sa siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNG @gmail.com. At again, huwag kalimutang bumisita sa siligangpodcast.com or SILLYGNGpodcast.com to buy our sticker packs, our merchandise, and subscribe to become Ka-Okras, Ka-Okras Pro, and Ka-Okras Pro Max. Yan na yung mga natin ngayon. Ibang-iba na yung mga levels natin. Again, mas pinadali na po yan kasi makapag-Gcash na kayo, BPI, and all that jazz. So again, punta lang kayo siligangpodcast.com. Yes. You have reached the end of episode 151. Oh my gosh. Thanks so much for listening, and we will talk to you again this Thursday kasi 2 episodes natin this week. 12 noon yan sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye-bye. Bye.